Grabe po ang masyado mainit kahit weekend umaapoy. Nakita nyo naman, di ba? Oh, nung weekend lang pinahiya, binara, nilagyan ika nga ni Baste Duterte, si Mayor Baste Duterte, etong mga paandar at pautot ni Senator Amy. Yun ang tinatawag mong talagang swak na swak sa banga, yung hirit niya. Kasi nandun na talaga nandun na lahat yung madrama, nandyan na, maingay, nandyan na. At higit sa lahat, ginagamit. Nandun na yung tatlong elemento Yun yung tatlong elemento na napaka tila nakakalimutan at saka tila nabubulag ang ilang mga Duterte supporter. Hindi naman po lahat. Diba? Tila lamang po. Ano yung tatlo na yon? Na si Miss Amy, Senator Amy, isang drama queen, mahilig sa drama, madaldal, blak, ganun yan. Siya ho ay, maingay. Ano ibig sabihin mo ng maingay? Alam na ho natin ibig sabihin ng maingay, di ba? Yung mga latang maingay, walang laman ho yan. Pangatlo, user. User din pala to si Senator Amy. Gumagamit ng kaibigan para sa kanyang sariling interest, ika nga. Naku po. Pasok mga Amy vlogger. Alam mo ito lang yan Nung tandaan ninyo, wag niyong kakalimutan yung revelasyon ni Mark Models of Manila. Si Mark din kasi madaldal din kaya nabubuking di ba? Si Mark Models of Manila, kung makikita niyo yung post niya, meron si Senator Aiming papunta-puntahin, kinuha. Meron kunwaring workshop si Direk Yap. Workshop yan wino-workshop niya mga vlogger. Paano di ba ang wino-workshop dapat mga artista, ganun? Vlogger ang wino-workshop niya dyan sa Ilocos. Naalala nyo? Sino nakaalala dito niyan? Simula pa lang ng pagpasok ni Senator Amy bilang bagong administrasyon na ito at kanyang kapatid, una niya na kaagad ginawa, ginader niya na kaagad ang mga BBM vloggers. Ibig sabihin mo talaga may plano na talaga siya kaagad as early as noon pa. Ang problema, ito problema sa mga ibang vlogger, pasmado bibig. Ang aga magsalita. Di nabuking kagad sila na meron talaga silang balak na kasi hindi ka naman kukuha ng mga vloggers, hindi mo naman sila imbitahan dyan kung hindi mo wala kang plano. Naalala ninyo, di ba, si Marcos, inimbitahan yung mga vloggers noon. Si Marcos at si Lisa Marcos noon, inimbitahan ng mga vloggers, di ba? Alam mo na kagad may plano. Kaya ako, pag may mga ganyan-ganyang invite, taas kagad ang ko dyan, ang radar ko dyan. Alam na nating merong binabalak, di ba, mga ganyan. So, kitang-kita nyo naman. Ngayon pa lang, nabubuking na kaagad. At binuking natin. Kung hindi nyo pa po napapanood yung video na yon, naku po, you're missing a lot. Sabi nga, you're missing a lot of your life. Pag hindi nyo napanood yung video natin tungkol po sa banat ni Mayor Baste Duterte. Pag di nyo napanood yan, naku po, wag na ho kayong magpatuloy dito. Hindi nyo maintindihan yung pinag-uusapan natin dito kung hindi nyo mapanood yun. Kaya sisiguraduhin yung panoorin nyo po yun napaka-importante. Mahalaga pa sa importante yun. Panoorin nyo yun. Pero syempre, may sagot na naman si Amy. Nagkausap na kami. Absus. Hindi ka na nadala talaga sa kadaldalan mo, no? Senator Amy. Kung talagang nagkausap na kayo, dapat shut up ka na lang. Kasi naintindihan mo na yung pinakapunto na sinasabi ni Baste. Ano yung pinakapunto ni Baste? Ang mga private talks, hindi dapat inilalabas yan. Unless gusto mo talagang ipalabas. May mga ganun mga private talk na may intention kang palabasin. Pero alam nyo, eto walang biro ito si Baste at saka si Pulong, napakahirap. Napakahirap
kausapin ng media. Napaka-ano sila, napaka-private na tao niyan. Oh, maging naman yung isa niyang kapatid na si VP Sara Duterte. Medyo mga tahimik yan, di ba? Mga tahimik na tao ho yan. Hindi ho yan masyado nagpapa-interview. Ayaw ho niyan. Ibig sabihin, pinapahalagahan nila ang mga private na usapan. Oh. Kung meron man talagang masasabi mong maano sa kanila, si Pangulong Duterte po yun, di ba? Kaya nga, naku po, importante ho, mapanood nyo ho yung video na yon. At ngayon, naku, ito. Sabado po kasi yun, nag-live po ako noon, di ba? Sabado yun, nag-live ako noon. Kagabi lang, may nasagap akong balita. At may pinagtanong-tanong din. Naku po. Una-una, ang nagsabi ho nito, ang naglabas po nito ay walang iba ko hindi si Roque. Na si Pangulong Duterte daw ipapaaresto na. At sino ho nagsabi sa kanya? Walang iba ko hindi si Pangulong Duterte mismo. Okay? Ito ho ay hindi second-hand information, although it came from Harry Roque, but still, imposible naman niyang i-quote si Pangulong Duterte kung hindi totoo, di ba? Kasi alam naman natin, kinuha nga siyang spokesperson before eh. So, ibig sabihin, totoo ho yan. At alam nyo, doon din sa aking source, hindi naman po ganun kalapit yung source ko. Basta itong source natin, pagka nais natin ipahatid ang mensahe kay Pangulong Duterte, nakakarating. Kung nais natin siya nakakausap natin. Ito pong source ko, medyo, naku po, talagang, matindi na. Matindi na ho. Kaya alam mo, pakinggan po muna natin itong sinabi ni pangalan nito ni Roque. Para maintindihan natin kung ano hong konteksto. Although medyo yung video tumitirik-tirik, naglalaglag kasi yung live niya siguro medyo mahina internet niya. Importante naman po yung audio. Handa na po ba kayo? Makinig po tayo ha. Makinig po. Ako. Tapos alam nyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong. At sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Una-una sa lahat, hindi ka makakatakbo sa Davao. Lilipad ka para makapunta doon. Joke lang po. Tuloy-tuloy. Ang bihira ka ba? Tapos alam yeah. Itong Task Force Davao ay wait. Sorry. Yan. Sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ayan po ang napaka-importante na babantayan po natin. Importante ho yan. Kasi alam nila na ang Davao ay very united as one ng mga Davaoenos. Alam naman po natin yan eh. Mapatao, kahit o pulis, kahit o sundalo, alam ho natin yan. And they really admire CPRRD ever since po. And that Task Force Davao, yung sinasabi nga ni Roque na composed of mga military, napakadami po niyan. Bakit ho bubuwagin ngayon? 'Di ba? Dahil ang Task Force Davao ay napaka-importante sa laban ho sa mga rebelde ho dyan sa Mindanao. Hindi lamang po sa Davao yan. Yan ho ay talagang tumutulong ho yan. From calamities, everything ho, ang Task Force Davao kilala ho yan. Na talagang tumutulong at the same time, nagpoprotekta sa Davao City. Kaya nga, bakit ngayon lang sa buong history ng Davao, ngayon lang tatanggalin
o di talagang paaalisin diyan sa Davao. Bakit? Di ba ho? So napaka-importanting bantayan natin yan. Kasi yung mga ganyang galaw, siguro naisip nila na baka yung mga Task Force Davao protektahan si Pangulong Duterte pag dinakip si Pangulong Duterte, kaya yan ang uunahin. Kaya nga kung maaalala ninyo, etong nakarang araw, di ba, yung general na top 2, dapat, top 3 siya, ibig sabihin pangatlo siya in a hierarchical position sa PNP. Yung pangatlo, dapat magiging number 2 na kasi si General Sermonia mawawala na ho sa posisyon, di ba? So, nung na-appoint na, porket taga Davao, binawi appointment. Abay, malaking bagay ho yun. Kasi taga Davao ho siya. Ngayon, eto na. Eto naman po. Biglang tatanggalin po yung Task Force Davao. Naku po, malupit ho ito ha. Panoorin po natin. Tuloy. Ang kumpirmado, well, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogi na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Pero ngayon, pag-usapan natin. Oh, ayan. So ayan po yung unang balita na lumabas po, ha? Lumabas po kanina, ay kagabi po yan. Dapat nga magla-live na ako, kaya lang sabi ko nag-live na ako noong Sabado, kaya minarapat ko ngayong nalamuna na alam nyo, hindi pa lumalabas sa news yan. Dito lang po lumabas yan kay Roque. Hindi ko nga ho alam bakit hindi lumabas. Dahil siguro pinangunahan na ni Pangulong Duterte. Tandaan ninyo ha, si Pangulong Duterte ho ang nagbigay ng info kay Roque ha. So hindi po yan biro-biro. Okay? Again, hindi po sa akin ang galing. Yung mga nag-aabang na naman dito. Oy, putak! Yung mga taga-palasyo, wala po akong kinalaman dyan ha. Si Roque ang naglabas niyan, di ako. Ha? Kaya iyan yung sinasabi natin na napakagalawang ganyan. Dapat to binabantayan na ho yan. Kasi once nawala ho talaga yung Task Force Davao, ang susunod yan, aresto na. Susunod ho na yan. Talagang nililinis lang nila Kaya nga ho nila, di ba, nagsimula sila dun sa general na tinanggal nila appointment na maging number 2. Nililinis ho nila. Sinisigurado nila pag dinakip si Pangulong Duterte, walang papalag na sundalo. Wala hong papalag. Kaya nga alam nyo, ito, may sasabihin lamang po ako sa inyo. Ito, napaka-importante ito, makinig po kayo na maigi. Alam nyo, ang sasabihin ko po sa inyo ay, oh, kalma, baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yan muna sasabihin. Seryoso na ba, Natboy Bakit kalma na naman? Hindi, kalma lang po tayo. Kalma lang, kalma. Masyado tayo mainit Hindi, anyway, ito lang, sasabihin ko sa inyo ha. Alam nyo, mga kababayan, itong mga sundalo na ito, sa totoo lang po, yan ho ay masunurin po yan pagdating sa taong bayan. Okay? Masunurin po yan sa will of the people. Tandaan ninyo, kahit sabihin na natin may mga armas yan, sila po'y napag-utusan, pag nakita nila ang taong bayan ay pumapalag in a peaceful means, okay? Sila po hindi magpoporsu ng kanilang plano. Naintindihan po natin? Kaya napaka-importante po napaka-importante po na papel natin taong bayan. Kasi alam nyo, kanina may nakausap ako na galing ako sa isang malupit na dinner. Kala mo malupit na meeting, malupit na dinner. Ang sarap ng isda Habang meron po ako nakausap na matalino ho ito. At sabi niya, alam mo, ito middle ground ho ito. Hindi ho ito Duterte supporter, hindi ho ito Marcos supporter. Ito yung middle ground.
alam mo, ano sa tansya mo ba na yung mga nangyayari? Sabi ko ganito eh. In terms of people, napakaraming tao ni Pangulong Duterte. Very organic ang supporter ni Duterte. Hindi ho talaga yan yung tipong inuutusan mo para gawin nila yung dapat nilang gawin. Yun yung mga gustong mag-organize ng mga rally-rally, hindi mo na inuutusan. Wala ngang basbas, wala mang lang pondo, wala lahat. And yet, nagrarally para suportahan si Pangulong Duterte. Napaka-organic po ng mga followers ni Pangulong Duterte. Pero may sinabi itong kaibigan ko ito na medyo napaisip ako. Sabi niya, oo, pero tanda mo, Banat, yung mga sundalot natin at saka mga kapulisan natin, na alam naman natin kung sino ang may hawak ng armas, sila ang magkokontrol ng bansa. They would not risk their careers and their pensions kung sakaling magkagulo-gulo at masasabi mong kakampi sila sa mga Duterte. Tama naman eh. Tama po yun. Ibig pong sabihin, talagang eto mga sundalo, susunod sila sa kanilang chief of, kanilang commander-in-chief. Walang iba kung hindi si Presidente Marcos. So kung ano man ang iutos sa kanila, yun ang susundin nila. Diba? Siyempre takot din po yan. Kunwari yung hindi sila susunod, matatanggal. Kasi direct disobedience yun sa chief, commander-in-chief. Maano sila dyan, maka-court martial sila dyan kung sakasakaling hindi sila sumunod sa utos. Pero gayon pa man, alam mo, naisip ko lang, nasa sa atin pa rin talagang mga Pilipino. Kung tayo po ay hindi papayag, kung tayo po ay ipapakita natin ng suporta, kung tayo po ay maninindigan at hindi tayo uurong at matatakot, maaring magbago ang isip ng mga ilang sundalo na sa kanilang mga kung ano man ang iuutos sa kanila, nasa tingin nila kung ano talaga yung tama o mali. Di ba ho? Ako, ito lang eh. Ako, kumakausap ako ngayon sa mga sundalo nating mga kababayan. V, kaibigan, salamat po. Thank you very much. If they force the main in uniform ko is inevitable, sige, subukan nila na, hindi, ito lang sa akin. Kayo mga sundalo at mga kapulisan, you sworn to protect the Constitution. Protect it. That's it. Wag ho nating kakalimutan, ang mga politician, they come and go. I understand sometimes there are politics, di ba? Politika. Pero wag niyong kakalimutan that all authority ay nanggagaling po from the people. Nasa ano ho natin yan, nasa konstitusyon, at pinakita ho natin ng isang araw yan. Sabi nga di ba? Nasa tao ang tunay na kapangyarihan. So mga kapulisan at sundalo natin, ipaglaban lang po natin yung tama. Wag ho tayong susunod sa tingin natin sa maling kautusan. Wag ho tayong susunod sa tingin nating hindi legal na kautusan. Doon lang tayo sa tama. Kasi kung hindi ho kayo aalis sa tama, hindi ho kayo maliligaw. Yun ang tandaan ninyo. Wag yan ho ang actually kabilin-bilinan ng tatay ko sa aming magkakapatid. Sa aming magkapatid, sabi na, just stay on the truth and you will not be lost. Diba? Yun to ang totoo eh. Kasi alam nyo, sa ingay, all the noises na naririnig natin ngayon, diba? From every angle o every corner ng politics, kung saan man dyan, kayo pa rin ang huling-huling sandata ng bansang Pilipinas pagdating sa konstitusyon. Kung ano sa tingin ninyo ang tunay nagmamalasakit sa bayan, dun tayo. Yun lang. Kasi ang taong bayan, alam naman po yan eh. Diba ho? Alam naman po yan ng taong bayan kung sino talaga ang may malasakit sa bayan. Huwag ho tayong aalis dun. Kasi alam nyo,
alam nyo kung sino talaga ang merong malasakit sa inyo at sa mga mamamayang Pilipino. At alam nyo rin naman siguro kung sino lang ang ginagamit ng kapangyarihan para makapag-party. Ginagamit ng kapangyarihan para makapagnakaw. Kung darating ang panahon na feeling ninyo, kasi mahirap yan kalabanin ang nasa posisyon. O tama kayo. Mahirap kalabanin ang nasa posisyon, pero mas mahirap kalabanin ang ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, ang dumidepensa niyan, walang iba kung hindi ang Diyos nating may likha. You may, alam mo yun, you may get away with some, alam mo yun, some evil things sa panahon ngayon. I mean, okay. At the present time, you can get away with evil. Okay, sige. Pero darating ang panahon that you will pay for it. Ibig sabihin, pag may ginawa kang hindi maganda, tatamaan ka pa rin. Maybe not at this present moment, pero wag niyong kakalimutan ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Di ba ho? Nakalimutan niyo ho ba na yung panahon ni Marcos Sr.? Oo, they thought they will be going parang forever na sila doon. Hindi, isipin niyo ito na mabuti ah. Akala ho nila, forever na po sila dyan sa Malacanang. Di ba? To the point nga, nung namatay na si Senior, ayaw pa nga nilang ipalibing dahil nga talagang gusto nilang ipagpilitan na buhay pa rin ang diwa. And it took time talaga before they accept na ganun. Pero alam mo, isipin nyo to ha, hindi ko sinasabi ito na ano ha. Hindi ko sinasabi itong final. Pero listen to this. Hindi nyo ba nakita ang galaw ng Diyos noong time na nagkakaroon na tayo ng hindi tamang presidente? Ulitin ko, hindi ko sinabing totaling masama si Ferdinand Marcos Sr. That's not my point. Pero tandaan ninyo, kahit ho sa kasaysayan ho ng Biblia, may mga pinuno na nagsimula bilang maayos, but eventually, nasira. Di ba? Bakit to? Dahil merong naging problema. Maaring maganda sa simula, yung kay Ferdinand Marcos Sr., maaari. Okay, hindi ko na may nabutan yun, so hindi ko alam. Pero bandang huli, medyo hindi na maganda. Di ba po? Kung makikita nyo naman ang kasaysayan natin. Yung paulit-ulit nila sinasabing 1:1, yung simula pa, yung 1:1, yung $1 is equal to 1 peso. Yung simula lang ho yun. Pero bandang huli na, bumabagsak na ho na ang ekonomiya natin. And, akala nila forever sila nandun sa Malacanang. Pero ano nangyari? Kung titingnan nyo kasaysayan natin, tinamaan si Marcos ng sakit. Don't ever forget, kahit anong dami mong pera, pag Diyos na ang humatol at siya na ang gumalaw, wala ka na magagawa. And that sickness, I heard this from Senator Amy nung kinikwento niya sa amin to. Ito, hindi niya pwedeng pagkaila dahil kinuwento niya sa amin to nung tinanong ko, what went wrong? Alam mo, hirit niya sa akin noong time na yon was, nung nagkakasakit na yung kanyang tatay, kung sino-sino na ang nagko-call ng shots. Hindi lang niya binanggit sa akin, pero doon nagsimula nagkabulilyaso. And because of that, kita nyo naman yung grabbing of power from different angle, from different, maaring sabihin ni iba, yung asawa, maaring sabihin naman nung iba, dun sa mga diktador na, di ba, si Ber, sinasabi nila yon, si Fabian Ber. O sinasabi naman nung iba, katulad nila Enrile at nila Ramos, hanggang sila-sila na. Isipin nyo the scenario, kung talagang malalim ang pag-iisip mo, somehow it was the hand of God moving at that time. Kaya nagkarambul-rambulan sila. That caused the removal of Ferdinand Marcos Sr. sa presidency. Naintindihan natin? So what do I mean?
Ganito rin. Same scenario na nangyayari ngayong panahon na ito. Kitang-kita naman nun natin. From different angle, yung mga namumuno sa atin, they became greedy. As in, nagiging greedy ng bawat isa sa kanila. Ito na ho yung nade-destroy ho yung bansa. And because of that, isipin nyo eto, just come to think of this. Si Pangulong Duterte, na nananahimik, masaya na ang kanyang buhay dahil retired na siya. Ano lagi niyang paulit-ulit na sinasabi na kinadisappoint pa nga ng ibang mga Duterte supporter. Ano sinasabi niya? Suportahan natin si Marcos. Walang ginagawang masama yan na major na masama. As in, hindi ko siya nagsasalita. Naalala nyo? Di ba? Nag-press con pa siya before the Davao speech, nag-press con pa siya. Anong sabi niya? Wala. As in, very, very, Kalma. yan, very kalma lang, di ba? Kalmang-kalma lang siya nung press con na yun eh. What triggered him? Alam niyo kung ano? Because of Romualdez greediness at lahat ng kanyang kasamahan. Nagigets nyo? Kaya nga doon, makikita mo, lumalabas yung lumalabas ka agad. Kung hindi naman greedy yun eh. Kung hindi naman nila isinusulong yung PIPI na yan. Yun ang cause. Doon nag-init ang ulo ni Pangulong Duterte. Kasi, isipin nyo to pinupush pa rin ni Romualdez yung PI na yan amidst na mismong si President Marcos na ang nagsabing itigil na yan. It divides the nation. Very divisive yan. Itigil na yan. Si Marcos ang nagsabi niya na hindi ho si Pangulong Duterte. Si Marcos mismo nagsabi, itigil na yan. Kaya lang napakawalang niya ng kamera. O lalong nito si Tambaluslos. Napakawalang niya. Di ba ho? Napakawalang niya. Ano sinabi? Tinuloy pa rin. Hanggang ngayon, tinutuloy pa rin. Hindi pa rin sila tumitigil hanggang ngayon. Doon na ngayon, na-trigger si Pangulong Duterte. Na sinasabi niyang, binabastos na talaga tayo nito. Gago talaga itong mga to. At kaya din nag-init ang ulo ni Pangulong Duterte kasi parang walang ginagawa yung presidente. Yun yung punto niya eh. Bakit nakalutang lang itong presidente natin, ba't walang ginagawa? Doon na siya nainis. Di ba ho? Yun ho ang pinakapunot dulo nito. Sana ho paulit-ulit kong sinasabi yan dito. Paulit-ulit kong binabanggit yan dito. Kasi ho napaka-importanting maintindihan ho ng ating mga kababayan mula sa ordinaryong Pilipino hanggang sa mga uniform personnel, pinauulit-ulit ko sa inyo sinasabi, hindi ang problema dito ay ang awayang Marcos Duterte. Ang problema dito ay ang pambababoy ng Kamara sa ating konstitusyon. Ang perang winawaldas ng Kamara para lang makuha ang gusto nila. Ang term extension. Yan o ang punot dulo nito. As a matter of fact, paulit-ulit pa rin sinasabi ni Pangulong Duterte na wala siyang nakikitang major fault ni BBM. Except sa pinababayaan niya na talaga itong PIPI na ito. Di ba ho? Napaka-importante ho niya na maintindihan ho natin mga kababayan. Kaya, dahil po dyan, kung mapapansin ninyo, tuloy-tuloy po ang atake sa mga Duterte. Kaya nga ito, may papakita ko sa inyo. Napaka-importante nito eh. Kasi, isipin nyo ito. Ito, panoorin natin. Tutol ang mga dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas.
Ayon naman sa isang opisyal, pwedeng kasuhan ng sedition ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinusulong niyang secession o ang tuluyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo noong isang linggo na nauna na raw plano ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ayon kay National Security Advisor at dating DILG Secretary Eduardo Año, ang lakas ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa kaya dapat tanggihan ang sinumang nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng puwersa laban sa lahat ng magtatangkang humiwalay sa Pilipinas. Para naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., mauuwi lang sa kaguluhan at hindi tayo uunlad kung magwawatak-watak ang bansa. Hinimok niya ang publiko na talikuran ang anumang uri ng destabilisasyon. Dating nagsilbing AFP Chief of Staff, Presidential Peace and Alam mo, magtataka kayo dito Bakit ito ang mga ginagamit nila na mga pangontra kay Pangulong Duterte? Kita niyo nananawagan na sa taong bayan na kumalma, di ba? Nananawagan na wag wag suportahan yung mga ganitong hakbang. Ibig sabihin po, simple lang ho ito. Ibig sabihin, meron talagang nangyayari behind the scene. Okay, hindi ho natin alam kung totoo nga yung sinasabi ni Roque na may planong arestuhin si Pangulong Duterte at ang sinasabi nitong mga quote-unquote na kaalyado ni Pangulong Duterte dati ay huwag tayong susuporta sa kahit sino mang may tangkang sa panggugulo o whatsoever. So, inaano na ho nila, piniprepare na nila yung tao na, huy, mali ang ginagawa. Mali ang sinasabi ni Duterte, kaya huwag niyo susuportahan. Galing na sa aming mga kasamahan niya dati. Minamind condition na ho nila as early as now. Di ba ho? Advisor at COVID vaccine czar si Galvez sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman kay Interior Secretary Benher Abalos na siyang MMDA chairman noong Duterte administration, hindi solusyon ang secession sa mga problema sa Mindanao. Ayon kay Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo, pwedeng kasuhan ng sedisyon ng dating Pangulo, maging si Congressman Alvarez. Possible na yung ginagawa or gagawin nilang captain, kung magiging tumultuos pa siya. Alam mo, ikaw, Governor Javier Jesus Romualdo, balita ko, napakasipsip mo kay Duterte nun . Meron kang kaibigan na nagsabi sa akin, napakasipsip mo kay Duterte nun. Ngayon may paganyang-ganyang kapang pautot. Diba? Ayusin mo na lang yung Camiguin, pakialamero ka . Posible daw na ginagawa ay campaign kung magiging, posible lang pala, masyado mong pinangungunahan. Keso sedition. Alam mo ba ibig sabihin ng sedition? Tingnan mo ulit sa mag-google ka. Diba? Alam mo ba yung sinabi lang ni Pangulong Duterte tsaka ni Alvarez? Kung gusto lang taong bayan, magpipirma-pirma lang, wala naman pong sinabing mag-aaklas, wala naman pong sinabing magre-rebelde, wala nga sinabing revolutionary government, walang ganun. Ang sinasabi lang, ano ba ang sentimento ng taong bayan at iakyat sa UN kung kinakailangan. Sabi nga ni Panelo, ay expression lang ng mga taga Mindanao kung gusto nila. Ako, sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi dito sa channel ko, as much as possible, ayoko sana. Kasi nga may pakinabang ho tayo sa buong Mindanao. Tsaka mahirap po kasi papalitan na naman yung kanta ng Itbulaga. Diba? Papalit-palit na yung kanta. Hirap na po yung composer ng Itbulaga. Kaya sa akin, sa totoo, ayoko po. Okay? Ayoko sanang humiwalay ang Mindanao. Okay? But, paulit-ulit ko rin sinasabi, malaya hong magsalita ang mga taga Mindanao kung ano gusto nilang mangyari. Nasa sa kanila po yun. Kasi hindi mo naman pwedeng pigilan yung bigay nila yung opinion nila. Di ba? Yan, sabi ni Diego Latigo, mula Apari hanggang Cebu. Mahirap yun. Magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila
to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Yung actions nila may fall into the elements of sedition. Nang tanungin naman Alam mo, nangingialam ka kasi. Alinaw naman, wala naman sinabing paggamit ng armas, illegal na action, wala. It's just the sentiments of the people, kung ano bang magiging sentimento nila. Kasi wala naman pong masama. Kunwari, ako gusto kong himiwalay. Himiwalay ka, ano bang paraan? Lumipad ka sa ibang bansa. Pero ang mali ay yung umawak na ng armas, enggayuhin yung iba na ano, di ba? Ganun o yun eh. DOJ tungkol dyan, hindi pa sila makapagkomento kung may paglabag ba ang dating Pangulo. We don't want to prejudge anything. If there is a pending matter that is officially endorsed to the department, that is the only time that we can comment. So as of right now, we stick to our statement saying that we call for the unity of our people and to oppose sana itong call for cessation. Tiniyak naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mandato ng DND na protektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ang PNP nanindigang walang puwang sa kanilang hanay ang usaping ihiwalay sa Pilipinas ang kahit na anong bahagi ng bansa. Be united. Let us not entertain these ideas. If there are any efforts of any secession or to secede from a portion of our country, parang hindi maganda, and it will only entail magulo na to a magnitude na siguro baka di natin kayanin. Binabantayan daw nila. Ayan, sabi nito isa, ayaw mo Sir Banat pero hindi ka taga Mindanao. Yun na nga. Tama ka dyan. Kaya nga ako, it's not the right person to push on this dahil hindi ko naman po ako taga Mindanao. Siyempre, ang may isip ko, mas gusto ko pa rin kasama ang Mindanao sa Pilipinas kasi gusto kong pumunta lagi dyan nang hindi ko kailangan ng passport. Di ba? Siyempre ako yun. Kaya lang, I would respect the Mindanaoans if their opinions are different. Di ba? Wala tayong magagawa. Ganun ang opinion ng mga taga Mindanao eh. Wag po natin, unless kumawak sila ng armas, ibang usapan na po yun. Di ba ho? Ibang usapan na yun. Wala naman po doon, sinasabi si Pangulong Duterte, hawak tayo armas. Hindi nga niya sinabi magprotesta tayo sa karsada. Walang ganun. Sinasabi lang niya, yung kung anong sentimento ng taong bayan, ng lalong-lalo na yung mga taga Mindanao, di subukan natin, ang nabanggit niya nga, parang dumulog sa UN di ba? Then, since we are member of United Nations, baka meron silang suggestion kung anong dapat gawin. Yun naman po ang sinasabi lang, wala nang iba. Yung iba kasi dyan, masyadong praning. Ang tawag ko pa sa inyo ay... Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang. Easy lang, Brad, easy. Easy lang mga kababayan. Kasi yung mga praning po yung yung lalong-lalo na yung media, nayayanig yan to. Totoo po, bawas-bawas ng dosage. Gina Kabusas, maraming salamat po. Sa mga nagpapakape, maraming salamat po. Na-appreciate ko po sa inyo. Dahil po sa inyo, munti ka ko na sabihin. Munti ka na ako madulas, Diego Latigo. Pigilan mo ko. Dahil po sa pagkakape nyo, munti ako na masabing nakakatulong yan sa proteksyon ko. Joke lang po, joke lang. Hindi kasi alam mo, totoo, maraming salamat. Pero grabe ho. Alam nyo kung makakapagsalita lang talaga ako. Ang dami kong gustong sabihin pero ako mismo, eto mga kababayan dediretsuhin ko kayo. Ilang beses ko naman naging honest dito. Ako yung tipo ng vlogger na na-OOA yan ako sa mga threat. Honestly, OOA, ko dyan Yung sa sobrang OA, matagal na po ako nakakatanggap ng mga ganyan-ganyan. Pero nagmumotor ako mag-isa sa gabi. Ganun ako kasi na-OA yan ako. Bakit naman? Ano ang pakialam nila?
I mean, parang, kaya nga ho ako, mapapansinin ninyo, yung mga matatagal na hong nanonood dito, hindi nyo napapansin? Pag nagmumotor, minsan ako lang mag-isa. Kaya nga, pero itong mga nakaraang araw, grabe po, sa totoo lang, kanina may balita na naman ako, as in, legit information. Ayoko na lang sabihin talaga, pero alam mo, Boss Randel, wag na tayong pupunta ng Cebu muna ngayon. Pagpunta ka dito. Ito pa, pangkape ng bodyguard. Wag naman ganoon, baka naman sasabihin na naman nila. Hindi, alam mo yung pressure sa akin, kaliwat ka ng pressure nararamdaman ko. Mantakin mo, pati yung may politiko daw sa... Naku po, ayoko na lang sabihin talaga eh. Alam mo, eto pwede ba ako magkwento ng kapiraso lang? Payagan nyo naman ako, sige na. Kwento lang ako kapiraso. Kapiraso lang naman po eh. Alam nyo sa buhay, lagi nyong tatandahan nung ito. Magaling ho ang Panginoon. Yun lang masasabi ko, magaling po ang Panginoon. Kasi meron tayong mga kaibigang tinutulungan ng sikreto lang. Yung mga sikretong tulong-tulong. 'Di ba? Tinutulungan natin noon yung mga unti-unti bagang tulong. Pero yung mga ibang tao na yun, na-appreciate nila yun eh. Kasi alam mo, mga tao ngayon, magaling lang sa ganito. Pero yung pag nagkaroon ka na ng mga problema, nawawala na ho sila. Kahit o mga politiko. Pero tayo noong mga panahon ay medyo tumutulong tayo kahit papaano. Maliliit na bagay lang. Sobrang mga maliliit lang. Kaya lang, na-appreciate po nila yon. And would you believe na yung mga tinulungan natin ang naging source ng info na nakukuha natin, talagang legit? Yung info na yon na may mga nagpaplano, this time may narinig from Cebu na mga private army ng isang politiko, pinag-uusapan po ako kung papaano po yung galawang ko. Hindi nila alam, ang nakarinig po. Dati ko rin tinulungan. Nung pinahatid nga sa akin yung balita, sabi ko, bakit naman? Hindi, alam mo yun, yung parang magugulat ka na lang eh. Ito hindi ako nagbibiro, hindi ako ganito. Pero mapapaano ka na lang eh, wow, thank you Lord. Parang ganun. Kaya mo pala dati pinapunta itong tao na to para humingi ng tulong sa akin. Kasi gagamitin mo pala siya sa tamang panahon na siya mismo yung magsasabi ko ano yung mga taong nagpaplano sa'yo. Alam mo yung ganun? Hindi, wala mong biro Kasi magugulat kay paano dumarating sa yung info. Pati maniwala ko kayo sa akin, nakakagulat. And nakakapagtaka lang. Noong una, na-OA-yan ako. Honestly, na-OA-yan ako. Pero itong mga nakikita ninyo sa news, yung mga balitang tatanggalin yung task force, yung mga binabawi ang appointment, ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Kesyo, ito, panoorin nyo ito Dito mo maintindihan na talagang there is something happening sa Pilipinas. Mas pinigpitan na ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa kasunod ng kaliwat ka ng bomb threats na natanggap ng ilang kongresista. Pati website ng Kamara ilang beses daw sinusubukang atakihin ng mga hacker. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Maraming mga pulis, may mga nakaparada pang police mobile sa paligid. At may mga K9 unit na umaamoy sa mga pumapasok na sasakyan. Parang seguridad tuwing may State of the Nation Address o SONA. Ganito kahigpit ngayon ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa mula pa noong Biyernes. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas dinagdagan nila ang security matapos makatanggap ng pagbabanta ang ilang kongresista. I cannot reveal the names of those who have received threats, no? Basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. So, kaya we have taken special precaution ngayon. Hindi
Hindi pa matukoy kung sino at ano ang motibo ng mga nagpadala ng mensahe. Pero marami raw ang pinadalhan nito. Hindi naman daw kasama sa mga nakatanggap ng banta si House Speaker Martin Romualdez. We have witnessed some motorcycles going around. Nireport sa akin ng security. Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings. Alam mo, ako dalawa lang ang naisip ko dito nung napanood ko itong news na ito. Number one, sobrang nilang paranoid. Okay? Kasi remember, di ba, sinabi ni Pangulong Duterte, naku, si Pangulong Duterte kasi, pag ako, paaresto ko kay lahat. Ewan ko ba ay sorry, wala, missing pala ako. Sorry naman. Asan ka na? Wala. Sorry. Ulit. Wala pala ako. Hayop yan. Anyway. Hindi, alam mo, kasi isa lang dalawa naisip ko. Una, paranoid lang sila. Sobrang tira nila talaga minsan sa issue sa lipunan, di ba? Mukhang ang dating nito talagang napraning sila. Di ba? Napraning sila sa sinabi ni Pangulong Duterte na paparesto sila, alam mo yun, ganun kayo ka-paranoid? Okay, una yon. Or, baka naman talaga totoo. Di ba? Baka naman talagang merong nagpaplano. Hindi natin kasi masabi. Hindi ko sinabi si Pangulong Duterte nagpaplano Pero yung mga nakikinig kay Pangulong Duterte, baka merong talagang nagpaplano. Hindi natin alam. Di ba ho? But the point is, there is something happening. That is something na hindi mo na madideny. Kaya nga, alam nyo, yung mga nangyayari ngayon sa itong sitwasyon na to, grabe ho, as in, makikita mo talaga na, ano ba yan? Bakit ganito na ang nangyayari? Alam mo kung bakit? There's only one conclusion. Tandaan ninyo, ang isang tahanan, ng isang pamilya magulo if the father is weak. Magulo ang pamilya, lalo na pag maraming anak, maraming sutil, maraming hindi mga magagandang nangyayari, si driver, nililigawan si labandera, tapos si cook, nagseselos kay labandera kasi type si driver. Ganun kasi yan tapos yung mga anak, minamanyak si yaya. Nagigets nyo? Tapos, yung pinakamataba, yung pinakapanganay, nagnanakaw ng pera kay tatay, na pinababayaan naman ni nanay. Si nanay naman, bida-bida. Hindi, walang biro ho. Pag ganyan ng pamilya mo, may isa lang ibig sabihin yan. Yung tatay weak. Yung tatay walang control. Gets ninyo? Pag walang control ang tatay, pag hindi strong ang tatay, ang gulo na naman sa baba. Kanya-kanya. Kaya nga papansin ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Ang kaaway nung panahon ni Pangulong Duterte, external. Yung mga dilawang iyak tae. Yun ang totoo. Yung mga dilawang iyak tae, sila ho yung kaaway. Sila, ngayon, yung mga dilawan, wala. Tuwan-tuwa. Bakit? Yung mga kakampi nila nasa gobyerno, nagnanakaw. Oh. Di ba? Yun o ito Kaya tayo nagkakagulo ng ganito dahil ho sa ganyang problema ho. Eto alam mo, ino-observe ko yan Kasi sabi ko nga ho sa inyo, di ba may mga nagsasabi na masyado ka namang baka naman, kasi kahit ako, tanong ko rin sa sarili ko, baka naman mamaya paranoid din ako. Di ba?
baka naman mamaya, ako as much as possible, I don't like. Bakit? Hindi ako kumakalabas ng walang kasama. Di ba ho? Nang hindi ko binibigay protection yung sarili ko, ang hirap po. Mantakin mo, hindi lang mahirap, magastos pa. As in, magastos talaga. Kasi hindi lang naman ikaw ang kakain din yung lahat ng kasama mo. Oh. Bago ka pumunta sa isang lugar, may mga tauhan ka doon, nagagastos at kakain din, di ba? As in, napakahirap. Hindi mo, alam mo yon, kaya minsan, para kang minsan nga mapapaisip ka na mas masarap pala yung tumahimik ka na lang. Ano? Hindi, minsan ganun talaga eh. Mas masarap eh. Sabi ko nga, Boss Dada, Japan na lang tayo uli. Hayaan mo na magdadaldal tong putangin ng bagong lipunan na to. Hindi, totoo. Minsan napapaisip ka na lang ng ganun eh. Na hayaan mo na nga yung dadaldal na yan. At least nag-enjoy tayo doon. Saki-saki lang, hot saki lang tayo, kaliwat kanan. Yeah? Lahat ng isikaya, puntahan natin. Lahat ng umisi. Ganun lang, masarap sana eh. Kaya lang hindi ho eh. Alam mo yun? Alam mo yung... kasi alam mong meron kang pinaglalaban eh. Alam mo kasing kung tatahimik, wala eh. Pinatatahimik lahat eh. Oh, anong halimbawa ko na pinatatahimik lahat? Ito mismong... ito. Yung binabanatan ngayon. Yung si Enrile. O ito, panoorin natin ha. Asan na ba yun? Ito, ayan. Nagpalitan ng patutsada ang anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile na si Katrina, kina dating PCO Secretary Martin Andanar at vlogger na si Sas Rogando Sasot. Binansagan silang bayaran ng China ni Katrina, pero tinawag naman siyang sinungaling ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this information, like Maharlika, like SAS, like all these others. Ito ang maanghang na banat ni Cagayan Economic Zone Authority. Alam mo dapat, Sas, kung ako sa'yo, kasuhan mo to eh. Kung nasa Pilipinas ka, ikaw kasi pinangalanan ka eh, na binabayaran ka na ni Martin Andanar. That's libelous. Totoo. Ito po yung kaya nga, sabi ko nga eh, ito ang akusasyon nito. Paano kung akusahan ko rin siya na kanino galing yung pabotox niya? Hindi, di ba ho? Kasi, inaakusahan niya sila SAS na binayaran, pati si Maharlika at yung iba pang mga anti-Marcos daw na vlogger, inaakusahan niya. Anong patunay niya? Wala. Kung akusahan ko kaya, kung hindi ko naman siya inaakusahan ha, kung akusahan ko kaya siya na pinapabotok siya ng mga Marcos, kaya ganyan nang hindi gumagalaw yung mukha niya. Kung lang naman, hindi ko siya sinasabihan ng ganun ha. Kung lang naman, 'di ba? Dapat kung sinabihan ko siya ng ganun, di dapat i-prove ko 'yun. Tama, mali. Kasi ako yung nag-akuse na nagpapabotok siya o pinabobotok siya. Kaya lang hindi ko naman siya inaakusahan. Kaya hindi ko dapat patunayan 'yon. Ngayon, siya, inaakusahan niya sila SAS, sila Maharlika na binabayaran. O dapat patunayan niya yun. Administrator Katrina Ponce Enrile laban kay dating Communications Secretary Martin Andanar na nakabase ngayon sa... Nananahimik na si Martin eh. Si Sec Martin eh. Walang biro. Alam mo, tinext ko si Sec Martin. Kanina sabi ko, Sec, alam mo ba yung nangyayari? Pinagbibintangan ka, binabayaran mo. Sabi ko, nananahimik ka na dyan sa China. Alam mo niya, sabi sa akin, alika bay, punta ka dito sa China. Ipasyal kita sa Wall of China. Hindi biro. Walang biro, sinabi niya sa akin. Sabi ko, Sek, pag ako nakakuha talaga ng visa, magkita tayo, magpicture tayo para talaga maaning yung mga animal na yan. Kasi medyo nagkaanoan kami nito medyo nagkakakilalan din kami dahil nung naging boss namin siya noon sa PCOO. At the same time, nagsama kami niyan sa Busan eh. Kumain kami niyan. So, at saka
before pa, nagkikita na kami niyan, yung media pa siya sa TV5 nung pag nag-guest si Mocha. Kaya nga sabi ko nga maganda siguro magkita kami niyan. Kaya lang sabi ko, Sek, medyo magastos pumunta dyan, hindi ko kaya. Tsaka yung visa niya, mahirap-hirap pa. Basta sabi sa amin, basta pag nagpunta ka dito, kita tayo. Lalo mapapraning yung mga yun, no? Tuloy natin. China, sa viral video sa isang forum ng CESA, inakusahan ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Andanar daw ang nagpopondo ng mga Di vlogger gumagalaw, na ano? Ganun na yung mukha Gumagalaw pa naman yung pisngi ko. Gumagalaw pa yan, ha? Walang botox yan. Nililinaw ko lang. Yung sa akin, ha? Nililinaw ko lang yung akin. Yung sa kanya, hindi ko alam, ha? Ayokong i-accuse siya. Ayoko kasing i-accuse siya, okay? So, hindi ko alam yung kanya. Pero meron akong alam sa kanya. Tikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, sasabihin ko yung alam ko sa kanya. Okay? Bilang sa pinangalanan ni Katrina ang isang vlogger na tinawag niyang Maharlika at si Sas Rogando Sasot, na kilalang supporter ni dating Pangulong Duterte. Mga propagandista raw sila na ginagamit ng China para linlangin ang mga Pinoy. We're not doing this out of love of country. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just... Sige. Tapos na. Dapat daw, wag daw tayo maniwala sa mga katulad ni Sas at saka ni Maharlika. Sige. Labasan tayo, ha? Gusto mo ng labasan? Sige ka. Ang source mo, hindi namin alam kung sino. Tama, mali? Madam, hindi namin alam kung sino ang source mo. Pero ito, may papakita akong source mo. Source namin. Okay? Ikaw ngayon, mag-deny nito kung totoo to o hindi. Ha? Asa na ba yun? Ito. Ito. Yan. Basa. Computer. Ay ba yan? Diba? Ayan. Basahin natin. Sa politico.com.ph. Ha? Ayan. High society. Naku po, napaka-high niyan. Lumilipad. High society. Enrile admits Jackie and Katrina were drug addicts in their youth. Sa Tagalog, pinakamataas na kataas-taasan. Si Enrile. Sino si Enrile? Si Manong. Manong Enrile. Manong Enrile admits, inamin, na si Jackie at si Katrina ay ano? Hindi ako nagsabi. Linawin ko lang. Hindi ako ang nagsabi niyan, tatay nyo. Saan? Sa politico.com.ph siya naglabas. Hindi ako. Ulitin ko, hindi yung media ang naglabas niyan, hindi kung sino-sino naglabas niyan. Tatay mo naglabas niyan. Hindi po ako, ha. Former Senator Juan Ponce Enrile has a good reason to support PRRD campaigns against illegal drugs. Former Senator Juan Ponce Enrile has good reason to support blah blah. In an interview with Winnie Monsod on GMA News, bawal ng pasaway, aired Monday, Enrile revealed that his children, Jack and Katrina, ayan. Ano na? Madam, sabi mo wag kami maniwala kay Sas, kay Maharlika, at kung sino-sino mga anti-Duterte. Sa'yo, madam, maniniwala kaya kami? Hindi ako nagsabi niyo. Ulitin ko, hindi ako nagsabi niyan. Huwag ka magalit sa akin. Magalit ka sa tatay mo. Huwag sa akin. Well, in their youth, yes, a long time ago. And he really responded once asking him point blank if his children ever got involved in illegal drugs.
Ayan, but on their way they gave up, however was quick to add. Sabihin, nagbago na daw kayo. Sabi ni Diego, grabe ka naman Diego, batak na nga ang pisngi. Grabe naman yan! Ito lang masasabi ko sa iyo, madam. Wag mong kakalimutan ang mga nasulat noon. Hindi mo na mababawi yan. Ayan, tatay nyo po ang nagsabi. Kaya wag mong kakalimutan. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang. Sabi ko sa inyo, lalabas ang katotohanan. Kaya siguro, by this time, you would just think about what you're saying. Ang dami mo sinasabi. Kasi pag pinanood nyo yung mga TikTok niyan, ang dami niyang sinabi. Protecting PBBM. Madam, sa totoo lang, ikaw ang pinaka hindi magandang taong magpoprotekta kay Presidente Marcos. May akusasyon na nga sa Presidente, galing kay Pangulong Duterte na ano siya eh. Tapos dadagdagan mo pa, ikaw pa magpoprotekta, di tuloy maiisip nila. Baka madali, kaya ayaw mo. CW, salamat po. Andali ha. Mr. Madam, kagalang-galang na anak ni Enrile, hindi po ako nagsabi niyan. Hindi po ako. Yung balita po. Yung balita po, sinabi daw ng tatay nyo. Okay? So, wag po ako. Okay? Ako lang po ang naglabas dito. Kasi, nung tinitingnan ko, yung mga hirit ng iba, may nag-post may nag-post. Sabi, grabe ka naman, Diego Latigo. Ka-jamming. Anong ka-jamming mo dyan? Karaoke ba yan? Anong kinakanta nila? Hulaan ko yung kinakanta nila habang kumakanta sila sa karaoke. Alam mo ko ano? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ayun! Kalma. Ayun! Patay tayo dyan. Yan siguro yung kinakanta nila, no? Ambira, oo. Ambira naman yan. Dapat mag-vlog na lang kayo kasama si yung taga-Japan na si Lakas Tama ba? Yung pangalan nun? Sabi naman ito isa, wag naman ganon. Wag naman ganyan. Papahamak niya yung vlog ko eh. Sabi kasi ni Rocky, pag binabanggit yung salitang B, nako. Anyway, ito pa. Dagdagan natin. Si Maharlika, kakasuhan daw ng cyber libel. Nauwi sa kasuhan ang turingan ngayon ng dalawang dating magkaibigan na parehas noong sinoportahan sa 2022 elections. Narito ang balita ni MJ Mondejar. Sa isang press conference sa Quezon City ay taas ang itinanggi ng kampo ng Philippines. Sandali, take note ha. Yung news na yan, 2016 pa ho yan. So meaning, hindi yan nilabas to discredit si Katrina. Okay? Ibig sabihin, it was just on record yung interview ni Enrile sa palabas na bawal ang pasaway. Okay? So, hindi yan itiniming na para siraan ka lang. Hindi ganun yan. Okay? Matagal na yung balita na yan. Pero hindi mo matatanggal yung fact na nilabas ng tatay mo. Tuloy. Pasok. Fashion designer na si Abel Bacudio. Ang mga pahayag ng anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan sina Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga pareha silang supporter ng unity team nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacudio ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling relo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos
para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Itinanggi rin ito na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Shenzhen at US visa ang kanyang pamilya. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungalingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bacudio ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. We categorically denied all of those allegations, and we shall prove in a court of law that those are all false. Dahil dyan, isang $2 million cyber libel case ang Grabe. sinampa ni Bacudio laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Ayon sa complainant, hindi na raw sana ito magrereklamo dahil ayaw nito ng gulo. Pero marami na raw kasing apektado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF. So nakakalungkot, pero ako naman sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagdasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhan tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, of course, the first family is nadadamay. Nanindigan naman si Bacudio na kliyente niya lang sa mga damit ang first family at hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ayon naman sa US-based Filipino lawyer na si Ernedo Valera, decriminalize ang cyber libel sa US. This is purely a civil matter. It is not a criminal matter. Kasi pag nilitis yung libel na yan, lalabas yan. Titignan talaga ano yung intention, ano yung motibo, ano yung malalim na dahilan, bakit mo sinabi yan, at ano yung batayan mo. So, papasok ka ngayon sa evidence. So, Inisyuhan naman ng summon si Maharlika mula na maisampa ang kaso noong January 24. Sa ngayon, wala pang sagot si Maharlika sa kaso. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Ayan. Alam mo, ito lang ito lang mga kababayan. Ako, medyo hati ako dito hindi ko kilala yon kung sino yung sabi parang fashion nila Marcos or whatsoever. At the same time, hindi ko naman alam kung ano yung sinabi ni Maharlika. Okay? Tungkol doon sa fashion designer na So whatever, ito lang ang sa akin. Maganda yung ginawa na sa korte din nila. Kasi at least, kasi yung iba ang ginagawa, instead na dinadala sa korte, dinadala sa Congress, dinadala sa Senate, di ba? Pag doon, walang kalaban-laban. Pag pinatawag ka dyan, wala kang kalaban-laban dyan. Di ba? Yari ka dyan. At least dito sa korte, now, they can present the evidence, di ba? Kung ano man ang pinagbasihan ni Maharlika nung kanyang accusation dito sa fashion designer na to, magkakalabasan na po sila ng ebidensya, which is good, so that we would know the truth. Kasi kung merong basihan si Maharlika, aba maganda. Dahil mapapahiya itong isa. Mapapahiya itong isa kung meron siyang basihan. Pero kung wala naman siyang basihan, naku po, yari ka, Maharlika. Di ba? So, akin lang, okay yan. Na magkaalaman, di ba? Magkaalaman kung sino talaga. At pag napatunayan niya yung sinasabi nito, pag napatunayan ni Maharlika yung mga akusasyon niya dito kay fashion designer, laglag sa upuan yung pinupuntirya ni Maharlika. Di ba? Sa Amerika na talaga ang kaso. Oo nga eh. Kasi I think pareho ata silang president. I do not know kung ano although, I cannot say na ito part ng crackdown ng critics. Kasi nakikita ko naman yung punto ni fashion designer na tinatamaan na yung trabaho niya, tinatamaan na yung kanyang mga pamilya, kung ano man yung sinabi ni Maharlika. Patunayan na lang ni Maharlika. Na meron siyang ebidensya doon sa mga akusasyon niya doon sa fashion designer. O, 'di ba? Meron siyang chance. At kung sinasabi nga nung iba, dito sa Pilipinas hindi siya masampa ng kaso, di doon siya sinampahan sa California. At least doon malalaman kung totoo ba o hindi. Ngayon, pag natalo tong si fashion designer, alam natin iniipit lang pala talaga. 'Di ba? Pero pag nanalo si fashion designer, naku po, yari tayo diyan. Ako, I'm wishing the best kay Maharlika. Sana this time totoo na yung sinasabi mo. Kasi nung sinabi mo sa amin, hindi totoo eh. Yun lang masasabi ko.
Hindi, yun lang naman ang sinasabi ko. Sana totoo na this time yung sinasabi mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, sa buhay na to, lagi mo lang tatandaan, panapanahon yan. If you think you have control of everything, you're wrong. You are not the sovereign creator who controlled everything. Who controls pala everything. Diba? Hindi po ikaw nagko-control. Kung nakalusot ka sa amin noon, sa mga fake news mo sa amin, sa akin, kay Mocha, sa Mocha Girls, kung nakalusot ka nun sa amin dahil di ka namin masampa ng kaso dito, diyan, this time, I hope, mapatunayan mo na. Okay? Ngayon, maybe we are the same side. And I'm wishing na sana totoo yung sinasabi mo. Pero kung hindi, wala tayong magagawa dyan. Malaki-laki yan. 2 million, di ba? $2 million ba ang hinihingi niya? Naku po. Hindi, sa akin lang naman. Ako, sa totoo lang, I am with Maharlika sa mga hirit niya ngayon. Okay? Although, lagi ko naman sinasabi sa inyo, hindi po ibig sabihin okay kami pareho kami we are both, sabihin na nating anti-Marcos. But, sorry to say, hanggang dun lang ako sa may mga ebidensya. Hindi ako tatalon sa walang ebidensya. Yung mga accusation na walang evidence, hindi ko ho yun sasakyan. Pasensya na po kasi mahirap eh. Ako ho ay merong responsibilidad dito sa ating bansa. Di ba ho? Ako ho ay may responsibilidad ho na hindi ako gagawa ng isang illegal na bagay na para mag-shoot lang sa personal kong interest o di kaya mag-shoot lang sa kwento ko o di kaya para magka-views lang ako. Hindi ko yan gagawin. Maasahan nyo po ako, si Boss Dada at saka si Coach Oli and aming na si adopted na si Jojo de Guzman. Asahan nyo na hindi kami gagawa ng isang kwento dahil lang papabor sa amin. Sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi ito kay Boss Dada at kay Coach Oli. Wag kayong mag-iimbento. Dahil lang, para lang masabi. Ano ho ibig sabihin ng imbento? Okay? Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa salitang white lies. Alam niyo white lies? There's no such thing as white lies. Lie is a lie. Kung sino mang animal na nag-imbento ng salitang white lies, demonyo yan. Totoo. There are only two things in the scripture. Liar and truth. Lies and truth. Wala hong white lies. Okay? Imbento ng demonyo yan to justify lying. Okay? So, hindi tayo dapat papasok sa ganun. Yung mag-iimbento ka lang para lang makamit mo yung gusto mong mangyari. Ay, wag tayong ganun. Hindi ba? Hindi tayo ganun. Tayo, kung ano lang tama, kung ano lang talaga yung nandyan. Ngayon, sabihin mo kung ano yung opinion mo. Ito, opinion ko ito ha. Base sa mga circumstantial evidence na pinapresenta natin dito, ito opinion ko. I might be wrong, I might be right. Pero ito po ang opinion ko. Ito yung sinabi ko. Halimbawa po, sinabi ni Roque, ipapa-aresto na si Pangulong Duterte. Paulit-ulit kong ine-emphasize sa inyo kanina. Sabi ni Roque yun, according to Mr. President Duterte. Sinabi nila yan. Ngayon, what are the circumstances that would follow that? Ano yun? Pag tinuluyan talagang tanggalin yung Task Force Davao. Ibig sabihin nun, meron plano. Kasi doon mo makikita, bakit tatanggalin out of... Kasi ito na nga yung mga senyales yung mga madidikit na mga general kay Pangulong Duterte na natatanggalan ng appointment. Di ba ho? Kahit to yung ako, na-experience ko. Personal ko na experience. Na alam ko talaga na hindi lang ako malayang makapagsalita dito tungkol dyan kasi it's going to be their words against my words, di ba? Mahirap. Okay? Pero ako personal ko na alam na napraning sila dun sa sinabi ni Pangulong Duterte. Sigurado ko from
Masasabi ko lang to sa mga close kong kaibigan. Hindi ko ho masabi dito kasi pwede ho nila akong i-libel. Kilala ko ho kung sino yung mga gusto magpatumba sa akin. Kilala ko po kung sino itong mga to. And personal ko ho itong nalaman. Okay? Alam ko yung ginagawang galaw nila. Kaya nga, sabi ko, etong mga bagay na to, mga circumstantial evidence yan, makikita mo na may plano sila kay Pangulong Duterte. Sinisimulan nila sa mga taong nakapaligid kay Pangulong Duterte. Ako nga, napagkamalan na nakapaligid kay Pangulong Duterte na merong quote-unquote kasama sa plano na hindi naman ako kasama sa plano. Nakikipagkwentuhan lang naman ako. Di ba? Alam ko na meron silang tangka dito kay PRRD. So abangan natin yung sinabi ni Roque na tatanggalin daw yung Task Force Davao. Pag tinanggal yung Task Force Davao, ayun na. Ayun na yung senyales na talagang meron ng plano silang arestuhin etong si Pangulong Duterte. Although marami ko nakikita, mga nagme-message sa akin na sasabi nila, Banat Bay, may balita kami, arestuhin daw si PRD, Bato, si Senator Bongo, at saka si BP Sara Duterte. Ako, hindi ko muna masakyan yung iba. Kasi wala naman ako nakikitang evidence dun sa iba eh. Okay? Una-una, paano mo arestuhin yung, dahil doon sa ICC, arestuhin yung dalawang senador natin, isang vice, malabo yun. For now sa akin. Ang talagang target dito, walang iba kung hindi si Pangulong Duterte. Kasi pag siya ang naaresto at nagawa nila ng hindi maganda, iniisip nila, magkukolaps. Alam mo mga kababayan, eto sabihin ko sa inyo. But I'm praying and hoping this will not happen. I hope. I really hope and pray. And I will pray for it. Si Pangulong Duterte, mula noon, hanggang nung naging presidente, inalay niya buhay niya. Kita ng mamamayang Pilipino yan. Kita ng sundalo, kita ng mga kapulisan yan. Inalay ni Pangulong Duterte ang buhay niya. Ayoko sana na hanggang sa kanyang pag-alis sa lupa ay inalay pa rin niya ang buhay niya. Dahil kung natikman ninyo yung spark ng panahon nung niyari si Ninoy, naku po, hindi nyo alam ang maaaring mangyari kung may hindi magandang mangyari kay Pangulong Duterte. Yun lang sa akin. I just hope you would consider na not doing it. Maniwala ho kayo. Sabi ko nga, ito lang sinasabi ko paulit-ulit. Gusto nyo maging mapayapa itong buhay natin? Sino ba may ayaw mapayapa ang buhay natin mga Pilipino? Ang hirap ng ganito, ang gulo-gulo. Gulo sa politika. Ang daming nadadamay. Kung gusto nyo gumanda lang ang buhay natin, number 1 step dyan, tanggalin nyo si Tambaluslos. Tigil nyo yung PI. Everything would be okay. Smooth na yan. Yan o ang nagpagulo eh. Yung yung tangkang babuyin ng konstitusyon, yan po nagpagulo sa ating bayan. Hindi ko sinasabing totally na maaayos ang Pilipinas Hindi yun. Okay? Hindi ho yun. Ang punto ko dito, it's a first step. Unang step po yan para maayos ang ating bayan. Tanggalin po ang medyo nagpapaapoy ng gulo. Kasi hindi na ho sumusunod eh. Itong ating House of Representatives, the entire House is no longer following. Mantakin mo, sabihan na ng Marcos, ng Presidente, kaaway na buong senador, tuloy-tuloy pa rin sila. Unless lang, Mr. President, yung sinasabi ninyo at inuutos nyo kay Romualdez ay magkaiba. Yun ho ang laking problema natin, Mr. President.
kung yung sinasabi ninyo in public, sinasabi ninyo kay Senator Zubiri, iba sa sinasabi ninyo kay Romualdez. Naku po, patay tayo dyan. Di ba? Yun lamang po sa akin. Eto pa. May isa pa akong issue. Dami mong issue sa buhay. Pero bago tayo pumunta dyan sa issue na yan, commercial break muna tayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Mali. Kalma pala. Kala ko kung ano. Ay. Ito ba? Ito pa. Naalala ninyo yung bakit wala akong believe dito kay Senator Amy? Ano yung natagpuan nung pagdinig? Isa sa nagtatagpuan yung pamimigay ng AYEC, yung assistant program ng DSWD sa mga pipirma ng PI. Naalala nyo? Mali, di ba? Nung isang araw, yung nagkaroon ng hearing sa Davao. Itong isang araw lang yun. Nagagalit si Senator Amy, bakit ginagamit ang pera ng taong bayan para kapalit ay pirma? AYEC. Ayan, ibig sabihin spelling ng AYEC nila, AICS. Ayuda, in other words, ayuda. Nagagalit siya. Mali. Sige. Eto. Papakita ko lang sa inyo para maintindihan natin bakit itong taon to ay iba ang sinasabi sa ginagawa ni Senator Amy. Ayan. Ano po yan? Bayan na Mabini. Saan yan? Sa lalawigan ng Batangas. Ito po yung kanilang PIO. Official page of Public Office. Juliet. Salamat po, Juliet. Public Office ng Municipality of Mabini, Province of Batangas. Sarado na sila. Ay, close na kasi nakasulat eh. Uy, grabe ang tulungan dito. Grabe. Grabe ang tulungan. Ano ba yan? Ano bang tulungan yan? Ayan. In photos, release of assistance to individual in crisis situation. Ayak. The municipality government of Mabini through the effort of Senator Amy Marcos. Mayor Nilo M. Villanueva in partnership with the Department of Social Welfare, DSWD, through the municipality of DSWD, blah, 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 blah. February 2, 2024. Namigay. Pero syempre, kailangan nandun ang kanyang pangalan. Juliet, salamat. Banat bay, tumulong naman si Senator Amy para maibigay yung mga tulong. Ano ba naman masama doon? Kaya ako kasi masama, kasi remember, yan ang isa sa mga nangyari nung hearing nung nakaraan na ginagamit sa sariling interest ng Kamara, at ang sariling interest ng Kamara at that time is yung People's Initiative. This time, ano ang sariling interest ni Senator Amy? Walang iba kundi pangalan niya. Ayan. Kung mapapansin mo dito, sa mga picture, tingnan natin ang picture. Ayan. Tingnan nyo, obserbahan nyo yung picture ito pa. Obserbahan nyo. Hindi ko binubura yan. Picture galing sa kanila yan, Tumihirit ka pa. Huwag ka maingay dyan. Ayan, picture. Ano po yan? Napansin nyo sa picture?
Kung talagang matalino kayo at obserban kayo, ano mapapansin nyo sa picture? Tingnan nyo. Ay, di nyo alam. Ano? Pirma, hindi pirma. Wrong answer. Pirma, hindi ho pirma. Iba ho yan. Baka may pinapapirma lang na mga tatanggap ng AICS. Hindi pirma, hindi po pirma. Ano po? Alam nyo kung ano? Pansinin ninyo ha? Walang kuha sa stage. Hindi natin alam kung baka naman merong mga picture o pasasalamat kay Senator Amy doon. Pansinin nyo ha? Sa lahat ng angle, hindi kinuhanan ng stage. Hindi nyo napansin? Hindi kuhanan. Laging nasa side. Di ba? Kung ikaw kukuha ka ng picture, baka nga kuha nung pa sa likod eh. Para makita mo talaga yung entire natulungan. Bakit wala sa stage? Kita nyo? Wala ho sa stage. Baka kasi may nakasulat doon. Pero gayong pa man, sabihin na natin, haka-haka mo lang naman yun na walang nakasulat doon. Okay? Baka naman hindi mo lang nakita o hindi naman nila sinasadyang hindi ipakita yung stage, 'di ba? Pero gayong pa man, makikita mo dito ang purpose ng post na ito ay para pasalamatan si Senator Amy Marcos. Yun no, at saka siyempre yung kanilang mayor na may eleksyon ulit sa susunod. 'Di ba ho? So, iyon lamang po ang aking punto ho dito. Bakit? Masama po ba yan? Sa akin, ito lang. Simpleng-simple. Bakit to sa akin, sa tingin ko, ay hindi maganda ho ito? Kasi remember, yan yung sinita niya during the hearing. Diba? Yan yung sinita niya during the hearing na bakit ang pera ng DSWD o yung ayuda na yan o yung AICS ay ginagamit para sa benepisyo o sa interest ng Kamara, which is yung PI. O ganun din pala itong ginagawa mo. Same din. Same banana. Different nga lang interest. Interest nila PI, ikaw interest mo yung pangalan mo. Anong pinagkaiba nun? You understand what I mean? Kaya nga sabi ko, this is hypocrisy. Rod Gargarita, salamat po. Thank you very much. Palakpakan. Same lang. Kaya nga, sinasabi ko na ho sa inyo na palagi niyong iisipin na bakit may mga ganitong politiko dahil meron ho silang interes sa buhay nila. Yung hearing na yon na wala namang pinatunguhan, merong na-discover pero walang konklusyon, walang pinatunguhan, ano sense nun? Naalala ko na. Ano yung sinabi ni Baste? Ingay, drama, at panggagamit. Don't ever forget the elements of the elements of Amy Marcos. Drama, ingay, user. Sino nagsabi? Si Baste, hindi ako. Di ba? Kaya nga, kung ako sa iyo, Madam Senator Amy, tama na po yung ganyan. Anong dapat mong gawin? Kalma. Baby, kalma. Yan. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yan. Kalma ka lang. Easy. Nahahalata ka eh. Di ba? Kalma ka lang kasi nahahalata ka sa galawan mo. Nabubuking ka tuloy. Nagagalit tuloy si Baste. Di ba? Nagagalit tuloy si Baste eh. Kasi masyado ka eh. Grabe, ang galing ng kanta ni Skastakli ha. Skastakli, wag mo akong copyright ha. Ay nako. Anyway, ito pa.
Eto. Tingnan nyo to meron pang isa tayong galaw na dapat bantayan. Okay? May isa pa tayong galaw na dapat bantayan. Ito po yun. Umapela si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagbasura ng piskalya sa reklamo niyang grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personal na naghain ng petition for review si Castro sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila kanina. Kaugnayan sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Castro sa isang programa sa SMNI. Hiling niya baligtarin ang desisyon ng Quezon City prosecutor na i-dismiss ang kanyang reklamo. Nako, hiling niya baligtarin. Nako po. Alam mo, nung pinanood ko to, delicates to Delicates to. Tandaan ninyo, yung ICC, medyo it's a big and scandalous step to arrest PRRD. Mikay Aiko, salamat po. Bakit? Kasi it needs foreign, foreign entity or sabihin na natin, pakikialam ng foreigners, di ba? Para hulihin si Pangulong Duterte. Ano sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi ako pagka paparesto pagka mga foreigner. Pero haharap ako kung ito na po ay ang Korte ng Pilipinas. Tama, mali. Maybe lang naman. I'm not saying ito talaga ang totoo. Maybe, pwede nilang gamitin to. Instead of the ICC, pwedeng buhayin ito sa korte. Hindi natin alam. Iba ang ihip ng ngayon, utot sa Malacanang. Diba? Baka mamaya may makaamoy, mabago bigla ang desisyon. Mahirap tayo dyan. At hindi na pwede ngayon sabihin ni Pangulong Duterte kung sakaling mag-issue ng warrant. Hindi na pwedeng sabihin ni Pangulong Duterte na, uy, hindi ako papa-aresto. Kasi sinabi na ni Pangulong Duterte na haharap siya sa Filipino court. Tama, mali. Wait. Ano pa ang ebidensya mo, Banatbay? Isa pang ebidensya, tandaan ninyo kung kanino close, etong si Castro. Kanino? Kanino close si Castro ngayon? Sino ang kanyang bebe? Bebe! Baka tinawagan siya ni Bebe. Bebe, 6 na taong kayong nalugi, wala kayong racket nun kay Duterte. Bebe, gusto mo ng racket ngayon? Akong blaha sa'yo. 6 na taong kang meron sa akin. Akong bahala sa MOOE mo. Akong bahala sa budget mo. Basta, bebe. Pareho tayo ng kaaway. Ha? Tulak ka lang ng tulak dyan. Push ka lang ng push. Ako nang bahala sa lahat. I got you, bebe. Diba? Hindi, isipin nyo mabuti yan, ha? Tandaan ninyo, hindi yan mga imposible kasi nangyari nga di ba? Nagka-meeting nga isipin nyo mabuti. At eto, mahihirapan akong salagin ni Pangulong Duterte pagdating sa Korte ng Pilipinas. Kasi tandaan ninyo, huwag nyong kakalimutan, eto, lahat ng elemento nakakampaign somehow ginawa nila ng istorya from Bantag to Tebes. Kahit nga kaming mga banateros, muntikan na kaming kasuhan Di ba? Tapos eto. Kaya nga tayo, dapat medyo makiramdam tayo dito. Ayon kay Castro, ang mga alegasyon niya laban kay Duterte ay may sapat na ebidensya na dapat masilip. January 9 ang ibasura ng piskalya ang reklamo ni Castro dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Napaka-unfair noong naging desisyon. Hindi lang ito para sa akin, para din doon sa mga
tao rin na nakaranas ng injustice. Ayan, nako po. Injustice daw. Ano kay justice dun? Ay nako, kaya yung mga dapat nating obserbahan dahil maniwala ho kayo sa akin. Wala. Ito hong si Tamba. Kasi feeling talaga ni Tamba siya ang kataas-taas. Kaya nga, alam mo, perfect yung sinabi ni Pulong eh. Yung sinabi ni Pulong na peking Panginoon. Kasi ganun ang turing talaga sa kanya eh. Oh, ganun no ang turing sa kanya sa Congress. Ito po Sinagot ng ilang senador ang giit ng Senior Deputy Speaker ng Kamara na nalalabag na ng ilan sa Senado ang interparliamentary courtesy ng 2 kapulungan. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, wala namang pag-atake na ginagawa ang mga senador. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit daw kailangan pang sabihin sa title ng bagong resolution ng Kamara na inaatake ng Senado ang Kamara? Giit naman ni Senate President Zubiri, bukas siya sa pakikipag-usap sa Speaker. Pero may kalayaan daw ang bawat senador na magpahayag ng nararamdaman na di niya pipigilan. Ayan. Kasi meron na namang sinasabi itong Congress. Pikon na pikon sila. Bakit daw naghihiring? Parang ano daw sa kanila yun. Parang courtesy nila na pareho sila. Kasi etong mga, tandaan niyo ito yung House. Yung ayaw nga nilang patawag na lower house. Ayaw nila, gusto nila House of Representative. Kasi nga, iniisip nila, lower kami, kayo, high kayo, kayong Senate. Kaya may insecurity itong House eh. Sa totoo lang, meron silang insecurity. Ngayon, nagagalit sila bakit daw ginagawa ng Senate na mga imbestiga. Napakagago rin ano. Pero pwede sila mang-imbestiga. Pero Senate, huwag nyo naman kami imbestigahan. Di ba? Pero sila, ang iingay nila lahat ata inimbestigahan nila pag gusto nilang ilabi pa eh. Alam ko yung galawan nyo dyan, sus! Galawan dyan sa kamera, alam mo kung ano? Eto, kwento ko sa inyo lang to Galawan dyan sa kamera. Pag gusto mo itaas ang presyo nung mga naglalabi-labi, alam sabihin naglalabi, mga may nilalakad na mga kontraktor, na yung mga nilalakad sa mga congressman para yung mga projects. Para taasan yung presyo, yung kickback ng mga congressman. Alam nyo gagawin? Ihihiring nila. Babatikusin muna nila ng todo-todo yung kumpanya. Nga raratratin muna nila, ipapaya muna nila hanggang matikman ng... Siyempre, wala naman magagawa yung mga negosyante, mga kontraktor, wala na magawa. Pag niratrat nila, tataas ngayon yung presyo. Tataas ngayon ng presyo nitong mga sige na nga, taasan na natin yung paglalabi natin. Business transaction, yun na ibig sabihin ng lobby. Lobbying nila. So, tataasan na nila ngayon yung presyo. Sige na nga, instead na 5 million, 10M na sa inyo. Yung project, 2 million na lang ang gagastusin natin. Yung 10M sa inyo na. Ganon. Ganon no ang pautot dyan sa kamera. Kaya nga, ito ang ginagawa nila, di ba? Ito ang ginagawa nila, imbestiga sila ng imbestiga. Pero, pagdating naman po sa ang Senate ang nag-imbestiga, nga. Grabe, no? Yun lang. Alam mo, maniwala kayo sa akin sa hindi, pero ang taong bayan, maniwala ko kayo sa hindi, talagang alam mo nila nangyayari. Baka akala ninyo nakakalusot kayo. Eto panoorin nyo ito. Ang ganda ng ginawa ng SMNI dito. Sa gitna ng patong-patong na mga isyong kinakaharap ng bansa ay nadidismaya na ang ilan sa ating mga kababayan. Sabi nila sa halip daw na bumuti ang buhay ay bakit parang mas nagiging mahirap pa ito sa paglipas ng araw. Naritong balita ni Angel Pastor.
Hindi na naitago pa ng ilang Pilipino ang Rod kanilang pagkadismaya Gargarita, sa salamat kasalukuyang po. administrasyon Gargarita ni family in Pangulong Gimbal, Bongbong Marcos. Iloilo. Salamat Kung ay po. kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas presyo ng diesel at gasolina. Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon, lalo't ang karamihan sa kanila yung mga minimum wage earners lang naman. Para pong masalang humirap yung Pilipino kasi tumataas po yung lahat ng bilihin. Wala akong parang wala nagbago walang bilihin. Oo, totoo. Ultimo nga gasolina, hindi man lang nila na pataas na pataas. Ang bigas, sabi. Alam nyo ba record high ang gasolina ngayon? Hindi lang napapansin pero grabe ho ang taas ng gasolina ngayon. Ano ho ibig sabihin nito? Naku po, hindi ko sinasabing kasalanan ni Marcos ang gasolina ha. Yan po ay problema ng buong mundo. Pero ang punto ko dyan, sigurado ho, tataas ang mga bilihin. Sigurado yan. Alam naman po natin na hindi rin nababantayan na maayos ng gobyerno ang mga bilihin ngayon. Kaya siguradong tataas yan. Tapos mag-i-import na naman. Nadinig ko na yan. Sobra na yan. Nadinig ko na yan. Ngayon, ano na ngayon? 20 na lang ang sukli mo sa 100. Diba? Yun nga po yung sabi niya, bababa po yung mga bilihin po. Sa ngayon parang tumataas lalo Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon wala pang aksyon kung anong mangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas, langis, gasolina. Kaya ang naiipit kami mahihirap. Masasabi ko lang sana tulungan niya ang lahat ng mahihirap katulad ng sinabi niyang pagbaba ng bigas, pagbaba ng lahat ng mga bilihin. Dapat yun ang may sa katuparan kasi para mahihirap ay hindi masyado maghihirap. Ramdam nga rin. Mahirap yan. Mahirap yung sinasabi mo, sir. That's too much to ask. Nanalo na nga, gusto mong pantulungan ka. Diba, totoo naman nanalo na nga, gusto mong patulungan ka. Hindi na nila responsibilidad yun. Natulungan ka. Diba? Basta sa kanila importante, nanalo na sila. Oh. Diba? Golden age nga Sobrang gold na ng mga bilihin. Daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan. Noong panahon raw, hindi nga lang sa lansangan dumami. Hindi lang sa lansangan dumami, adik. Ayaw ko na lang banggitin kung saan pa dumami ha. Sabihin na naman nila Patrick Sayon, Sir Banal BM, hirap ba talaga dito kahit dito sa US, ang bigat na from New Jersey. Sige nga saan pa dumami ang mga adik? Kayo na lang magbanggit. Saan pa dumami mga adik? Grabe naman kayo, makagano naman kayo. Ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito. Kay Duterte ako, pero okay din naman po sa kayong pamamalakad ni Marcos po kasi wala pa naman pong pero ang masasabi ko kay Duterte kasi nung panahon niya na presidente po siya ng Pilipinas ay hindi po nahinto po yung yung droga natin, medyo nabawasan po. Sa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid-aligid na naman yung mga adik dito. Mga demonyo. Baka manliligaw mo yun. Joke lang ate Yung sando mo kasi nakaka-distract yung spaghetti mo Ang tawag po sa damit na ganyan, spaghetti. Alam naman magbihis pa siya, banat bay, para lang ma-interview. Hindi, kasi yung mga umaali-aligid daw sa kanya Siyempre nga naman, pag naka-spaghetti ka, aali-aligid talaga yung mga demonyo dyan. Joke lang ate Binibiro, lambing lang kita ate Medyo magdamit ka ng konti, baka mabawasan ng mga umiikot-ikot dyan. Biro lang po. Medyo opo, tsaka madami nga nangyayari na may mga nagagahasa, di ba? Kaya kay Duterte ako. Medyo wala
Bilib ako kay ate, ha? Ang bilis ng change of mind, ha? Noong una, medyo ano ba siya? Hindi, okay din naman kay Marcos, eh. Pero bandang uli kay Duterte ko, eh. I like that, ha? Ang kamay na bakaw kumpara sa Duterte administration na talagang very strict sila about sa drugs and sa lahat ng mga problema. Kasi mas ligtas kay Duterte kasi yung mga adik, wala. Kung Patay na yung mga adik. Grabe. Jomar, happy 50th birthday to my lovely wife, Bernadette Ariela. Sweet naman ni Jomar. laban siya, ibubuto ko ulit. Ilocana ako. Yeah. Hindi ko iiwan si Marcos pero anong nangyari ngayon? Ewan ko din. Lola, hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam kung ano talaga nangyari. Ilocano ko pero di ko maalam kung ano nangyari. Ay, sabi nga, wala, ayatin. Talagang ganon. Wala. Sila nag-aaway-away. Dapat ipakita nila sa amin na walang away. Sa kabuuan, kung ikukumpara nga, ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Oo nga, may bagyo nga doon sa Mindanao. Asan ba? Ay, grabe. Totoo ba yun? May nagpadala sa akin eh. Hindi ko alam kung totoo pero ayoko na i-discuss dito. Ayoko na ilabas yung video. May sa akin eh. Grabe talaga, hindi ko ma-realize. Merong reunion na naganap sa Malacanang while binabaha ang buong Mindanao. Ayun ang may nagpadala sa akin ng kasi doon tinignan ko naman sa Facebook, legit naman. Okay? Yung nag-video, yung isa sa mga sumama dun sa ayoko lang gamitin yun kasi baka private video yun eh. Although nasa social media, pero grabe sabi ko. Iba rin to. Dinaig si Dinaig si Pinoy. Ewan ko, talagang ganun ang buhay. mas pabor ako doon sa sitwasyon ni Pangulong Duterte sa panahon na yun. Kasi nakita ko talaga yung gano'n niya kapokus, tutukan ang bansa. Kasi ngayon parang hindi ko nakikitang visible lalo na si President. Ganun talaga ang buhay. Nanalo na eh. Gusto nyo pa magpakita sa inyo. Grabe naman kayo. Ang demanding nyo naman. That's too much, ha? Sabi nga ni Joey, that's too much. Ni-single out nyo. O sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo yun ha para malaman ninyo kung wag kasi kayong pag ganito gawin ninyo, mag-subscribe na kayo dito, tapos i-share nyo na rin para maganda usapan. Mag-subscribe kayo dito, mag-like kayo, tapos i-click nyo yung notification bell. Kasi marami tayong pag-uusapang makatotohanan at hindi chismis. Dito lang yan sa channel na to. Kaya subscribe na kayo. Katulad nga ngayon, di ba? Gusto nyo, ang dami nagsasabi dyan. People Power 3, EDSA People Power. People Power, ayaw nyo nga i-share yung video na to. People Power. I-share nyo muna bago tayo mag-People Power. Pwede mag-People Power, 5,000 lang tayo. Ang People Power, 1,000,000. Kailangan doon. Hindi, di ba? Yung totoo. Para mag-people power, hindi ko sinasabing gusto ko yun, ha? Hindi ko sinasabi. Linawin ko lang. Baka mamaya, sa pate ko, sampa nyo ng sextation ba yun? Seduction? Ano yun? Huwag nyo ako sasampa ng seduction. I know, I'm seductive. Sedition. Alam ko yun. Baka mamaya sitay na naman akong tatay ko sabi, anak, hindi seduction. Alam ko yun, daddy. Di ba? Bago tayo masampa ng seduction, share nyo naman muna. Di ba? Share nyo lang. Pasok. Marami nagbago. Kahit ako, isa nagbago. Yun ang gusto ko. Alam mo, yun ang pinakamalupit na mga narinig ko eh. Di ba? Ang dami nagbago nung kay Pangulong Duterte. Kahit ako, nagbago ako nun eh. Yun ang the best dun eh. Hindi, di ba? Yun ang talagang the best. Anong ibig niya sabihin nagbago siya eh? Ibig sabihin...
Tol, ingat ka sa mga binibitawan mo. Baka mamaya mapagbintangan kang ano. Ha? Ingat. Sir, ingat. Kung pagkukumpara natin sa tatay, syempre ito sa tatay ni Marcos. Pero sa ngayon, parang nakikita ko, wala nangyayari. Pinuna rin ng ilan ang tensyong namamagitan kina Duterte at Marcos kasama na ang balitang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang Katropa si Katrina. Wag ganon. Katrina. Kala ni Katrina makakalusot siya, no? Sabi ko sa iyo pag may mga baho kayo, ha? Lalo na yung mga, natin yan, mga government official natin, huwag kayo masyadong sip-sip. Pag alam nyo may baho kayo, ito, reminder ko lang sa gobyerno natin, yung mga government official natin na masyadong sumisip-sip kay Marcos at sa asawa niya, ha? Pag masyado kayong sip-sip dyan, ingat-ingat kayo kasi kung may baho kayo, lalabas at lalabas yan. Oh. Tapos pagbibintangan nyo na naman, bayaran kami. Sana nga. Sek Martin, pwede bang ipatupad mo yung sinabi nung nagbibintang sa'yo na bayaran mo kami? Kailangan ko ngayon Oh, sige na, Sek Martin. Ako nananawagan sa'yo. dating Pangulo. Sinundan pa ito ng sagutan ng dalawa ng isa publiko ni Duterte na si Marcos ay kasali sa narco list ng PDEA noong siya ay mayor pa ng Davao City. Pero bumuelta ang Pangulo at sinisi ang paggamit ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl noon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang ilang Pilipino na sana nga ay humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Mas maigi raw kung magkakaisa na lang sila para sa layuning mapaunlad pa ang Pilipinas. Sana po magbati na po sila. Sana po wag na po sila mag-away dahil iisa lang po yung layunin natin. Dapat hindi sila mag-away. Hindi po isa layunin natin. Magkaiba. Iba layunin nila. Kasi parehas silang Pilipino, di ba? Ayusin na lang. Dapat gawin nila ay pagkasunduan kung anong mangyayari dito sa Pilipinas, hindi yung lagi nagkaagulo. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Angel Pastor, SMNI News. Paano tayo magkakasundo? Hindi, alam mo, yan naman din ang wish natin yung magkasundo yung dalawa. Ang problema talaga, paano magkakasundo kung merong isang nanggugulo. Yun. Linawin mo ba, Natbay? Baka mamaya kung ano na naman masabi mo dyan. Hindi, nanggugulo naman talaga. Hindi natin alam kung sino yung nanggugulo. Kung yung asawa ba o yung pinsan. O pwedeng pareho. Hindi natin alam. Diba? So sana, ito lang masasabi ko sa inyo. Ano? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang, Brad. Kalma. Ay nako. Anyway, maraming salamat po uli sa araw na ito. Sana po ay magkita-kita uli tayo bukas. 12:30 bukas ha. Malinaw na malinaw. 12:30. So, wag ho kayo mawawala dahil napaka-importante ng banatan ngayon sa politika. Lalong-lalo na kayo mga taga-ibang bansa natin. Salamat sa inyong panunood. Salamat sa inyong suporta sa ating bansa. Kahit po mukhang napakagulo na ho ng ating bansa, wag ho kayo mawawala ng pag-asa. Lagi nyo tatandaan yan. Wag ho tayo mawawala ng pag-asa dahil hanggang may buhay at hanggang nandyan po ang ating Panginoon ay may pag-asa ho ang ating bayan. Ayan yung lagi nyo tatandaan. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow 12:30 a.m. Bye-bye! There are 3 ways to pray that prayer, your will be done. 1, resignation. No choice. Your will be done. 2, you're angry. Your will be done. Sometimes husband and wife, you are angry with your husband. O sige, masusunod ka. Am I correct? Or, you can do it the 3rd way, the Jesus way. You delight to do God's will. If you ask God for something,
You must be willing to say in your heart, thy will be done. Because if you don't say that, thy will be done, you are telling God you are smarter than Him. And the truth is, you and I are not smarter than God. So why is it you keep on insisting, I keep on insisting, God has to follow my will? It's called ignorance. It's called pride. Friends, learn this prayer. Thy will be done. Why? Because you trust God. You trust your Heavenly Father. This entire prayer is founded on your relationship with God, our Father. Okay?